po sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating mga kapatid na yumao na sina Atanasio, Zenaida, Jaime, Eleanor, Josefina, Milo, Aguida, Mercy, Corazon, Romeo, Mark Lawrence, Leonor, Alejandro, Marta, Eugenio, Moises, Elena, Manuel, Aniceta, Esperanza, Maria Cecilia, Francis, Maria Inosaria, Roman, Gloria, Abe, Amelia, Jana Vielca, Ernesto, Emmanuel, Emil, Milagros, Normelito Jr., Sr., Zita, Norcy, Ruchel, Emiliana, Ricardo, Mamerta, Herbert, Asuncion, Raquel, Roque Sr., Estrella, Stephen, Anita, Rosalina, Eduardo Jr., Soledad, Alexander, Sosimo, Perla, Felicidad, Juan, Gloria, Lily, Margarita, Aurora, Juno, Alejandro Jr., Lilia, Fernando, Ding, Emerson, Ernesto, and Lourdes, Ricardo, Adelaida, Kim, Marlo, Anastasio, Bienvenido, Wilson, Priscilla, Ludivina, Alfredo, Leona, Amado, Soledad, Nanita, Antonio, Aurora, Bonifacia, Santiago, Carolina, Lito, Jennifer, Rosette, Father Froilan, Lani, Erlinda, Alberto, Senya, Tersing, Elvi, Manuel, Joven, Walter, Carding, Santa, Ricardo, Permin, Nenita. Mirna, Imelda, Engracia, Rosario, Ines, Rogelio. Ramon De Leon and family, Edwin De Leon and family, at para sa natatanging kahilingan ni Heidi De Leon, at para sa kaluluwa ni Marquita Maria Rhea, Marquita Rada, at para po sa nagdiriwang ng kanyang kaarawan ni si Mark Neil Nico Del Pilar, at para sa kaluluwa ni Nelia Manso, Ignacio, Rustico, Judy, Julie, Rosbert Generosa, Josa, Rogelio, Maurita, Joven, Isaac, Eustaquia, Hilario, Gaudencia, Vicente, Paulina, Julian, Idena, Envic, Enosito, Erlinda, Dolores, Norma, Clemencia, Romeo, Cesar, Blanca, Domingo, Leticia, Diana, Bill, Randy, Adelina, Alfredo, Mirna, Sergio, Conchita, Rustico, Judy, Julie, Robert, Generosa. Ngayon po ay ikapito ng Disyembre, ikalawang linggo ng panahon ng pagdiriwang ng pagdating ng Panginoon. Araw ng mga may kapansanan at National AIDS Sunday. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang landas. Paghanda tayo sa pagdating ng Panginoon ng may pagtitiwala at pag-asa. Liturhiya. Ang panahon ng Adbyento ay paghahanda para sa pagdating ng Panginoon.
Sa ating parokya, dapat ay makita na ang Adbyento ay hindi panahon ng Pasko ng pagsilang. Maghanda tayo sa pagkukumpisal. Ihanda ang simbahan at bisita sa paglilinis. Ihanda ang pamayanan sa pag-aanyaya na magbalik loob sa Diyos. Mayroon pang turo ng simbahan. Parati tayo magtiwala sa kapangyarihan ng Diyos na gumalaw sa ating buhay kahit na ang paghihintay na sa ating pakiramdam ay matagal na at ang pag-asa ay tila nanghihina. Bawat panahon, maging yaong tila walang nangyayari ay maaring maging panahon ng biyaya kapag ating iaalay sa Diyos. Isama din po natin sa ating panalangin ang pasasalamat ni Melvin and Josie Osma family, kaluluwa ni Moises, para sa maagang paggaling ni Josefina Lagman, at para sa kaluluwa ni Leonzo Hener, Nenita, Adela, Ronnie, Felicidad, Vicente, Marie Chris, Milagros, Carlos, Juan, at ang lahat po ng kaluluwa sa purgatorio.
Bilang panimula sa ating banal na misa, makiisa sa pambungad na awit. Panginoon ay darating, ang pag-ibig niya ay magniningning. Sa harap ng altar kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Buksan ang kandila ng buhay, ang liwanag sa paghihintay. Sa pagdating ni Jesus, nawa'y pagpalain, ito ang aming dalangin. Ang Panginoon ay darating, ang pag-ibig niya ay magniningning. Ng altar kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Buksan ang kandila ng buhay, ang liwanag sa paghihintay. Sa pagdating ni Jesus, nawa'y pagpalain, ito ang aming dalangin. Ang Panginoon ay darating, ang pag-ibig niya ay magniningning. Sa harap ng altar kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Buksan ang kandila ng buhay, ang liwanag sa paghihintay. Sa pagdating ni Jesus, nawa'y pagpalain, ito ang aming dalangin. Ang Panginoon ay darating, ang pag-ibig niya ay magniningning. Sa harap ng altar kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Ng altar kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyo lahat. At sumaiyo rin. Pagsisihan niyo, talikdan ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit nang maghari ang Diyos. Ito ang panawagan ni Juan Bautista sa Ebanghelyo sa linggo pong ito. Noon at ngayon, bawat tao ay tinatawag sa pagbabagong loob at pagbabagong buhay. Dumating na nga si Jesus, ang anak ng Diyos, at ngayon naghahari na magpakailanman sa langit at sa lupa. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan. Mapapalad tayong mga nagsisisi at tumatanggap sa Kanya bilang Panginoon natin at tagapagligtas. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat sa ating gagawing banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid na lubak na nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa Malabiring Maria, sa lahat mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na kayo'y panalangin sa panahon nating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon
Kristo kawan mo kami. Panginoon, kaawan mo kami. Sa loob ng banal na misa din pong ito ay kasama po natin na nakikisa ang ministry ng Angels of the Altar, mga kabataang babae na patuloy na nakikisa sa paglilingkod, lalo na sa pagdiriwang ng banal na misa. Mamaya po sa maikling ilang panahon ay pagtatalaga nila ng kanilang sarili. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, maway nawa sa aming pagsalubong sa iyong anak. Huwag mong ipahintulot na maging hadlang ang aming mga pinagkakaabalahan. Turuan nawa kami ng kanyang karunungan upang kami kanyang makapiling kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pakinggan po natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, itinuturo sa atin ni Propeta Isaias ang isang susi tungo sa tunay na kapayapaan na siyang katangian ng lilitaw na hari, ang kagalakhang tumalima sa Panginoon. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaias. Sa araw na iyon, sa lahi ni Jese ay lilitaw ang isang hari, tulad ng supling mula sa isang tuod. Mananahan sa kanya ang Espiritu ng Panginoon. Bibigyan siya ng katalinuhan at pagkaunawa, ng kaalaman at kapangyarihan, ng karunungan at takot ng Panginoon. Kagalakan niya ang tumalima sa Panginoon. Hindi siya hahatol ayon sa nakikita o batay sa naririnig ng iba. Bibigyan siya ng katarungan ng mga dukha. Ipagtatanggol ang karapatan ng mga kawawa. Ang salita niya ay parang tungkod na ipapalo sa malulupit. Ang hatol niya ay kamatayan sa masasama. Katarungan at katapatan ang paiiralin niya sa kanyang pamamahala. Maninirahan ang asong gubat sa piling ng kordero. Matutulog ang leopardo sa tabi ng batang kambing. Magsasama ang guya at ang batang leon, at ang mag-aalaga sa kanila'y batang paslit. Ang baka at ang oso'y magkasamang manginginain. Ang mga anak nila'y magkakatabing matutulog. Kakain ng damo ang leon, nani mo ay toro. Maglalaro ang batang pasusuhin sa tabi ng lungga ng ahas. Hindi maaano ang bata kahit laruin ang ulupong. Walang mananakit o mamiminsala sa nasasaklaw ng banal na bundok. Sapagkat kung paanong puno ng tubig ang karagatan, laganap sa buong lupain ang pagkilala sa Panginoon. Sa araw na iyon, isisilang ang hari mula sa lahi ni Jese, ang magiging palatandaan para sa mga bansa. Ang mga bayan ay tutungo sa banal na lungsod upang parangalan siya at magiging maningning
ang kaniyang luklukan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mabubuhay siya, marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo iyong haring humatol ng katuwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan. Upang siya'y maging tapat mamahala sa iyong bayan. At pati sa may hirap, maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Iyong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan. Madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Iyong kanyang kaharian ay palawak ng palawak. Mula sa ilog Euphrates, sa daigdig ay kakalat. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag. Lalo yung nalimot na mga taong mahirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahahapan. Sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Nawa iyong kanyang ngalan ay huwag nang malimutan. Manatiling laging bantog na katulad nitong araw. Nawa siya'y purihin ng lahat ng mga bansa. At sa Diyos silang lahat dumalangin. Hari nawa pagpalain kaming lahat, tulad niyang pinagpala. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman.
Sa ikalawang pagbasa, idinadalangin ni San Pablo na mamuhay ang sambayanan ng may pagkakaisa kay Kristo sa pamamagitan ng pagtanggap at paglilingkod sa isa't isa tulad ni Kristo. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, anumang nasa kasulatan noon pang una ay nasulat sa ikatututo natin, sapagkat lumalakas ang ating loob at nagkakaroon ng pag-asa kapag binabasa natin ang mga aral na matatagpuan dito. Loobin nawa ng Diyos na nagpapatatag at nagpapalakas ng loob na mamuhay kayong may pagkakaisa kay Kristo Jesus. Sa gayon, sama-sama kayong magpuri sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Heso Kristo. Kung paanong kayo'y malugod na tinanggap ni Kristo, gayon din ang gawin ninyo sa isa't isa upang maparangalan ninyo ang Diyos. Sinasabi ko sa inyo, si Kristo'y naging lingkod ng mga Hudyo upang ipakilala na tapat ang Diyos at tinutupad ang mga pangako niya sa mga patriarka. At ang mga hentil na may magpuri sa Diyos dahil sa kanyang habag. Ayon sa sinasabi ng kasulatan, kaya't papupurihan kita sa harapan ng mga hentil at aawitan ko ang iyong pangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia. Daan ng buon nariyan na, tuwiriti handa sa Kanya. Pagtubos niya ay makikita. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yon, si Juan Bautista ay dumating sa ilang ng Judea at nagsimulang mangaral. Sinabi niya, pagsisihan niyo talikdan ang inyong mga kasalanan, sapagkat palapit ng maghari ang Diyos. Si Juan ang tinutukoy ni Propeta Isaias nang sabihin nito, ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda niyo ang daraanan ng Panginoon, tuwirin niyo ang kanyang mga landas. Hinabing balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan at balat ang kanyang pabigkis. Ang kanya namang pagkaibalang at pulupukyutan. At pumunta sa kanya ang mga taga-Jerusalem, taga-Judea, at mga naninirahan sa magkabilang panig ng Jordan. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y bininyagan ni Juan sa ilog Jordan. Ngunit ang makita niyang marami sa mga Pariseyo at mga Saduseyo ang lumalapit upang pabinyag, sinabi niya sa kanila, kayong lahi na mga ulupong, sino ang nagbabala sa inyo upang tumakas sa kaparusahang darating? Ipakilala niyo sa pamamagitan ng inyong pamumuhay na kayo'y nagsisisi. At huwag niyong ipangahas na kayo'y anak ni Abraham. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ay makalilikha ng mga tunay na anak ni Abraham mula sa mga batong ito. Ngayon pa'y nakaamba na ang palakol sa ugat ng punong kahoy. Ang bawat punong kahoy na hindi mabuti ang bunga
ay puputulin at ihahagis sa apoy. Binibinyagan ko kayo sa tubig bilang tanda ng pagsisisi niyo at pagtalikod sa inyong mga kasalanan. Ngunit ang dumarating na kasunod ko ang magbibinyag sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya'y makapangyarihan kaysa akin. Hindi ako karapat-dapat kahit tagadala ng kanyang pangyapak. Hawak niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya sa kamalig ang trigo. Ngunit ang ipay susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Magandang hapon po. Ang panahon ng Adbento ay binibigay sa atin upang lubos nating mapaghandaan ang pagdating ng Panginoon. Ang kasaysayang napapaloob sa kabuuan ng lumang tipan mula sa pangakong pagliligtas matapos ang pagkakasala ng mga unang tao hanggang sa pagbabalik ni Elias. Ang buong panahon ng paghahanda, pag-aantabay o paghihintay sa mga pangakong pagliligtas ng Diyos para sa tao. At sa panahong yon, matatagpuan ang pagbuo ng tinatawag na bayang hinirang ng Diyos, yung the chosen people of God. Sila ang mangunguna para sa pagdating ng manunubos. Dito po natin matutunghayan ang patuloy na pagtawag ng Panginoon sa mga tatayong kanyang kinatawan upang laging ipaalala sa kanyang bayan ang katotohanan ito. Kaya nga sa lumang tipan nandiyan sina Abraham, Isaac, kung paano si Jacob, andiyan sina Moises, si Haring David, at maraming mga propeta na nagsalita sa kanyang pangalan. At sa kahuli-hulihan ay ang pagdating na sinasabing pinakamagiting na propeta ng lumang tipan, si Elias, na sinasabing lilitaw o magbabalik na muli bago dumating ang Mesiyas. At ito nga ang nangyari. Sapagkat sa katauhan ni Juan Bautista, natupad ang sinabi ng mga propeta. At si Juan Bautista, siya na nga. At wala nang iba ang ipinakikilala po sa atin sa linggong ito. Si Juan Bautista ang tagapanguna sa ating Panginoong Jesucristo. Siya yaong nag-uugnay sa lumang tipan at sa bagong tipan. Siya yaong pinakahuling propeta bago dumating ang Panginoon. At siya ang sinasabi ni Propeta sinasabing si Propeta Elias na pinaniniwala ang muling babalik bago dumating ang Mesiyas. Siya ang tagapaghanda sa bayang daratnan ng tagapagligtas. At ayon na rin sa paliwanag na binigay doon sa mabuting balita o sa ebanghelyo na binasa ko po mula kay San Mateo, si Juan Bautista ang tinutukoy ni Propeta Isaias nang sabihin nito, ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda nyo ang daraanan ng Panginoon, tuwirin nyo ang kanyang mga landas.
Mga kapatid, ano ang paghahanda na ginawa ni Juan? Nakilala si Juan bilang tagapagbinyag. Ang kanyang pagbibinyag ay sagisag ng paglilinis mula sa kasalanan at pagpapamalas ng kapatawaran, pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan, pagbabalik loob sa Diyos, pagbabagong buhay. Ito ang maliwanag na ipinakikita po sa mga tao noon, nung mga tao sa pamamagitan ng pagpapabinyag kay Juan doon sa Ilog Jordan. Sabi nga po doon sa tagpo, pumunta sa kanya yung mga taga-Jerusalem, yung mga taga-Judea, yung mga naninirahan sa magkabilang panig ng Ilog Jordan. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y binibinyagan ni Juan sa Ilog Jordan. Sa madaling salita, ang dulot nito'y tunay at tuwirang pagbabago. Kaya nga ang panawagan ni Juan Bautista, pagbabago. Pero yung pagbabago hindi panglabas na pagbabago o anyo. Hindi ito makukuha dahil lamang, sabi nga doon, hindi makukuha ito sa pagiging anak ni Abraham o yung pagiging Hudyo. At sabi nga niya sa mga tao, ipakita nyo sa pamamagitan ng inyong pamumuhay na kayo'y nagsisisi. Ipakita nyo sa pamamagitan ng inyong pamumuhay na kayo'y nagsisisi. Ibig sabihin, totohanang pagbabago, hindi sa salita o pag-iisip lamang, hindi yung kagustuhan lamang, kinakailangang masalamin mismo sa pamumuhay. At ito po ang panawagan sa atin ngayong panahong ito ng Adbyento. Inaanyayahan tayo ng Panginoon na magsuri ng ating sarili. Patuloy na iugnay ang ating buhay sa Kanya sa makatotohanang paraan. Hindi panglabas lamang. Hindi sa itsura lamang, kung hindi sa kalooban. Sa unang pagbasa, inilahad ni Propeta Isaias ang pagdating ng isang hari na puspos ng Espiritu at karunungan ng Panginoon. Ano po ang sabi ni Propeta Isaias? Lilitaw ang isang hari mula kay David, mananahan sa kanyang Espiritu ng Panginoon. Bibigyan siya ng katalinuhan at pag-unawa, ng kaalaman at kapangyarihan, ng karunungan at takot sa Panginoon. Bibigyan niya ng katarungan ng mga dukha, ipagtatanggol ang karapatan ng mga kawawa. Ang salita niya ay parang tungkod na ipapalo sa malulupit. Ang hatol niya ay kamatayan sa masasama, katarungan at katapatan ang paiiralin niya. Ito ang mga pagtukoy sa pagdating ng Mesiyas. At ito'y walang iba kung hindi ang Panginoong Hesukristo. Sa ikalawang pagbasa, idinalangin ni San Pablo na sana makapamuhay tayo ng may pagkakaisa kay Jesus, upang sama-sama tayong makapagbigay ng papuri sa Diyos. At isa pa niyang panawagan ni San Pablo, ang mabuting pagsasamahan ng mga mananampalataya bilang tanda ng pakikisa kay Jesus. Sabi po niya, kung paanong kayo'y malugod na tinanggap ni Kristo, gayon din ang gawin nyo sa isa't isa upang maparangalan ninyo ang Diyos. Mga kapatid, napakagandang paghahanda para sa pagdating ng ating Panginoon. Kaya nga ngayong Adbyento, gamitin natin ang pagkakataon. Ipamalas
ang ating tunay na pagbabago, kagaya ng panawagan ni Juan Bautista sa pakikiisa sa Diyos. Ipamalas natin ang ating kalooban na magkaroon ng malinis na puso, malalim na kaugnayan sa Panginoon. At ito ang magbibigay sa atin ng lakas at tatag upang magawa nating may pagpatuloy ang gawain ni Kristo na ipinarating sa lahat ang kabutihan at kadakilaan ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, paniwalaan natin ng lubusan na ang Diyos ay tunay na sumasa atin, nakikiisa sa atin, kapiling natin. At ito'y sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen. Manatili pong nakaupo, magkakaroon malikli lamang po seremonyas ng pagtatalaga ng mga pamunuan at kasapi ng Angels of the Altar. Minamahal naming Reverendo Monsignor Adalberto G. Vergara, nais ko pong tawagin at ipakilala sa inyo at sa sambayanan ang mga itatalaga at manunumpa ng mga kabataang lingkod sa ating parokya. Ang mga kabataang ito ay tumugon sa panawagan ng Panginoon upang maglingkod sa kanyang simbahan at maging inspirasyon ng mananampalataya at kabutihan sa kapwa kabataan. Narito po ang mga kabataang itatalaga bilang mga opisyal ng Angels of the Altar Ministry sa pangunguna ng kanilang presidente, Lindsay P. Lejano, Vice Presidente Jaira Casey P. Abela, Kalihim Aliana Carla S. Sablay, opisyal ng disiplina Tracy C. Mercolisha, at opisyal ng paghubog Laura Ayesha B. de la Cruz. At narito naman po ang kanilang mga miyembro na bumubuo ng Angels of the Altar. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ikaw ang tumatawag sa mga kabataan upang maging ilaw at asin ng mundo. Paspasan mo ang mga anak mong ito na itinalaga sa Angels of the Altar. Ipadama mo sa kanila ang galak ng paglilingkod, ang katapatan sa pananampalataya, at ang tapang na sumunod sa iyong kalooban. Naway maging inspirasyon sila ng kabataan sa aming parokya, mga huwaran ng pag-ibig, pagkakaisa at kababaang loob. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Ngayon ay isasagawa niyo yung panunumpa at gayon na rin ang pagtatalaga ng sarili.
Ngayon ay isasagawa ang panunumpa ng mga pamunuan at kasapi. Mga kapatid, kinagagalak ng Panginoon at maging kanyang sambayanan ang inyong pagkaloob ng sarili sa paglilingkod sa kanyang dambana. Bilang patunay ng inyong kagustuhan at kahandaan sa paglilingkod, ipahayag ninyo ang inyong maging dapat na panuntunan bilang mga Kristiyano, lalo na bilang mga lingkod ng kanyang kabataan. Sumasampalataya ba kayo sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa? Sumasampalataya ba kayo kay Jesucristo, isang anak ng Diyos na ating Panginoon, nagkatawang tao sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, ipinangak ni Birheng Maria, ipinako sa krus, namatay at nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nabuhay muli sa ikatlong araw, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat at mula roon ay naparito upang hukuman ang mga nabubuhay at namatay. Sumasampalataya ba kayo sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan at sa muling pagkabuhay ng namatay at sa buhay na walang hanggan? Ngayon ay sumumpalataya sila sa harap ng Diyos at pinagtitibay ko ngayon ano yung kanilang pagpapahayag ng pananampalataya. Ngayon ay sasagawa ang kanilang pangako. Ngayon na inaanyayahan ang lahat ng mga ninong at ninang pumunta dito sa harapan. Ama naming makapangyarihan, sa pamamagitan ng sakramento ng binyag, nilinis mo kami mula sa aming karumihan at sinuotan kami ng damit na kadalisayan bilang pag-alala sa biyaya ng binyag. Sa pamananampalatayang aming pinananaligan at pinamumuhay, hiniling naming basbasan mo mga kasuotang ito na mga tagapaglingkod mo sa dambana na iyong kabanalan. Nawa sa pagsusot ng mga ito'y mabatid nila ang kadakilang ng karangalang dapat nilang pangalagaan at matanto nila ang dakilang pagtawag na dapat nilang tugunan ng buong katapatan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Ngayon isasagawa ang pagsusuot ng vestments. Gayon na rin ang paglalagay ng pin, simbolo ng paglilingkod. Tanggapin ninyo ang vestments na ito na siyang tanda ng inyong bagong tungkulin sa dambana ng Panginoon. Ang kasuotan na ito hindi lamang panlabas na bihis, kundi paalala na kayo'y nakatalaga upang maglingkod ng may kabanalan, kalinisan ng puso at kababaang loob. Naway ang vestments na ito'y maging panggalan laban sa tukso at maging paanyaya upang palaging pumili ng kabutihan. Tanggapin ninyo ang pina ito sa gisag ng inyong pagkakabilang sa hanay ng mga lingkod sa altar. Maliit man ito sa paningin, taglay nito ang malaking responsibilidad na maging huwaran sa salita at kilos at pag-iisip. Naway magsalbi itong paalala saan man kayo
magpunta, dala nyo ang karangalan at tungkulin ng paglilingkod kay Kristo. Ngayon ito, itanggapin din nyo ang palatandaan ng pagiging official na kasapi ng ministeryo ng ating parokya. Ay, sa ano? Oh, sige. Saan ba ilalagay yung pin? Left side po. Left side o sa kanan? Sa left side. Magkabila. Ito, sa kabila. Sino ba wala pa? Sige. Video, sige. Oh. O mga kapatid, bilang tanda ng ating pagtanggap at patuloy na pagsuporta sa mga opisyal at membro ng Angels of the Altar, pasalubungan po natin sila masigabong palakpakan. Palakpakan po natin sila. Balik na po kayo sa upuan. Awitin po natin ang awit sa pag-aalay. Sa pagdating mo, gayon din namin hinahanda ang aming puso upang dito'y manahan ka sa pagdating mo. Ang ulilang lupain, malaon na sasaya, mananaliw at mamumulaklak kami lang, at ito'y aawit sa tuwa. Panginoon, aming handog ang tinapay at alay ng bayang umaasa sa pagdating mo. Gayon din naming hinahanda ang aming puso upang dito'y manahan ka sa pagdating mo. Ang ulilang lupain, malaon ng tigaw, ay muling magsasaya. Mananaliw at mamumulaklak ang ilang,
natuwa. Panginoon, aming handog ang tinapay at alay ng bayang umaasa sa pagdating mo. Gayon din aming hinahanda ang aming puso upang dito'y manahan ka sa pagdating mo. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito pagkahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay. Sa anumang kakulangan ng aming abang na kayanan, naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapupunan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Siya'y sinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya puspusa magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay nasa namin lubos na makakamit. Kaya kaysa na maanghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming manalikong bukaltan ng kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at ugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, inyabot sa kanya malagan at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inyabot niyang kalis sa kanyang malagan at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyiin natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak, kaya tiniali namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Leon, naming Papa, at ni Dennis, naming Obispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na malabiring Maria ni ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso San Jose, kaysa na mga apostol, lahat ng mga banal, si San Isidro na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak naming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, sa mga makapangyarihan. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Mga kapatid, buong kababaang loob, sama-sama tayong tumawag ngayon sa ating Ama sa panalangin ng mga anak. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, ilay sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mga aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo lahat. At sumayo rin. Ibahagi natin ang kapayapaan ng Panginoon sa isa't isa.
kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya ang ating tagapagligtas. Mapapalad tayong lahat na tinatawagan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mesiyas namin.
Mesiyas namin. Turuan kami mamuhay ng bayan, tuklasin ang bukal ng galak. Biyaya mo'y sapat para sa lahat, dahil pag-ibig mo ay tapat. Ginoong Jesus, puso namin digit ng pag-asa at tahimik na pananabik sa iyong pagsilang sa aming piling, o dakilang Mesiyas namin. O dakilang Mesiyas namin. Panalangin kay San Isidro Labrador. Ama naming makapangyarihan, nagpapasalamat kami sa iyong walang hanggang kabutihan sa katauhan ng aming patron na si San Isidro Labrador. Siya ang aming halimbawa sa buhay kabanalan at tapat na paglilingkod sa iyo. Matularan nawa namin ang kanyang pagiging matyaga upang kami ay makaganap sa aming mga tungkulin ng may katapatan, kasipagan at pagmamahal. Siya ang nagpatunay ng pagsisikap na may kalakip ng pananampalataya ay magdudulot ng kabanalan. Ama naming mapagmahal, itinataas namin sa iyo ang aming pamayanan at parokya na aming ipinaampon sa pamamatnubay at pagkalinga ng aming patron na si San Isidro Labrador. Nawa ito ay mabuklod sa diwa ng pagtutulungan at pagmamalasakit sa bawat isa. Magkaroon din nawa kami ng maalab at dalisay na pagmamahal sa banal na misa upang kami ay mahubog sa buhay kabanalan para isa ikakadakila ng iyong ngalan. Sa tulong ng iyong biyaya at sa panalangin ng aming patron na si San Isidro Labrador, nakikiusap kami na pagkalooban mo kami ng mataimtim na pag-ibig sa iyo upang patuloy kami na magsikap na isabuhay ang aral ng aming pananampalataya ng may malinis na kalooban at matiwasay na pamumuhay sa araw-araw. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. San Isidro Labrador. Magsiupo po muna tayong lahat. Meron po tayong second collection. Ito po ay para sa apostolado sa mga may kapansanan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinapakinabang mo sa iyong banal na salo-salo. Ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay
na dapat namin gamitin upang kami sumapit sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bago po yung pagbabasbas at paghahayod, nais ko lamang pong ipaalala, bukas po, December 8, ang dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihis na mahal na Birhen, Immaculate Conception. Kung bukas po dito, merong alas 5 ng madaling araw, procession, at yung regular na 6:30, pistang pangiling po ito. Sana kung saan man kayo naroon, magawa natin makadalo sa misa. At nakita rin po nyo sa gawing kaliwa po nyo, imahen ng, iyon po imahen ng mahal na Birhen ng Guadalupe, December 12, araw ng Biyernes. Maraming may devotion din sa Guadalupe, mahal na Birhen ng Guadalupe. Maraming salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo ngayon na tingin ang pagbabasbas na nagmumula sa Diyos. Ang makapangyarihan Diyos Ama na buktong na anak na naparito na noon at hinihintay nating bumalik ngayon, ay siya nawang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating. At siya rin nawang pumuspos sa inyo ng pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patatagin nawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating na nagkatawang taong manunubos, ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos kapag siya'y dumating ng may kadakilang lubos, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat na makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo, maging handang parati sa pagdating ng Panginoon. Salamat sa Diyos.